gitna ng ingay ng kampanya, mga pangako at plataporma, isang silent player din ang takbo ng ekonomiya. Ang midterm polls ay hindi lamang laban ng mga kandidato. Sakop din ito ang magiging economic direction ng bansa sa susunod na 3 taon. Bukod dito, sa gitna ng campaign period, sumisirit rin ang konsumo. Maybe it's only by 0.3 to 0.5 percentage points. And this is mainly because of the increased consumption of both goods and services, particularly in the following sectors like food, retail, transport, logistics, and media, all of which are related to the election activities. Although historically speaking, local polls have a smaller effect than national ones. But those, it's still meaningful, especially in both rich areas in the country. Mula sa mga rally na may palibreng merienda, pa-drinks at pa-t-shirt, hanggang sa mga commercial sa TV, radyo at social media, lahat ito ay may kaukulang bayad na lumilikha ng panandaliang boost sa GDP, maliit man pero may timbang sa growth ng bansa. Kung aabot man yan ng halimbawa malapit-lapit sa 100 billion, ano bang impact niya sa ekonomiya? Kasi medyo may konting pick-up, yes. No? Kasi kung 100 billion, no? Although that's a very rough estimate, no? Mga ano yan, kung 100 billion, that is just around 0.2 to 0.3 of the economy. Kahit pa paano may konting dagdag, di ba? Kung ang economic growth, di ba, ngayon malapit-lapit sa 6%, magdadagdag ng mga 0.2 to 0.3. Ngunit dahil lumulobo ang demand sa ilang produkto tulad ng pagkain at diesel, maaaring hindi makasabay ang supply. The bigger risk here is when supply becomes suddenly tight. Then prices can spike disproportionately, particularly in urban and logistical hubs. Pagdating naman sa employment, ayon sa Secretary ng Labor na si Bienvenido Laguesma, ang eleksyon ay nagdudulot ng panandaliang pagtaas sa trabaho. Habang umiikot ang mga kandidato, lumilitaw ang libo-libong temporary jobs. Kasi siyempre pagka merong campaigning, kailangan mo ng mga nag-organize. Meron ding mga yung campaign sa campaign sorties, nagse-set up ng mga stages, kasama na yung sa services, no? Yung mga staff na nagbibigay na sa manpower services, yung mga temporary na jobs, no? Meron din sa printing and packaging, yung mga materials for campaign, no? Siyempre transportation as well as storage will also see improvements in the employment level, and sa wholesale and retail din, meron din siyang impact, no? Hindi ito regular na hanap buhay, pero para sa marami, ito pa rin ay isang pagkakakitaan. Pansamantalang sagot sa gutom kahit pa walang kontrata. Hinihikayat ng DOLE na gawin na lamang itong tulay para sa mas stable na trabaho sa pamamagitan ng skills training pagkatapos ng halalan. Titignan natin kung paano natin sila may be bridged through from the temporary employment to a more permanent type of work, including yung pagbibigay sa kanila ng livelihood project or livelihood activities na magbibigay ng mas tuloy-tuloy na panggagalingan ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Kung susukatin naman ang isa pang aspeto ng ekonomiya, ang property at infrastructure, ahead of the election ban, naging agresibo ang mga LGU sa pagpapaayos ng mga infrastructure. These infrastructure projects, whether it's a modernized, rehabilitated airport or a paved road, access road, for example, these projects will raise land and property values. We believe that this will eventually have a positive impact on condominium property sales, house and not only residential projects, and again, raise appetite and demand for these residential developments. Ayon sa Colliers, ang general sentiment ng mga real estate investor ay ang pagkakaroon ng wait-and-see approach. So what we have observed is that 12 months after the conclusion of elections, that's when the condominium sales pick up. Sa usapin naman ng mga bilyonaryo sa balota, mula kina Camille Villar, Florabel Yatco, Zaldico, Yeda Romualdez at Albi Benitez, dumarami ang mga negosyante at bilyonaryo na pumapasok sa politika. These people do have the capability to launch a nationwide campaign
and at the same time are educated enough with certain degrees, certain training in order for them to perform the job. However, the challenge here is to really draw the line, a thick line, a delineate between their private practice and their government service. Kung ma-replicate yung skills, no, sa pag-manage o sa mga malalaking negosyo, naging successful at i-replicate yon sa pamahalaan, syempre yung paghikayat din ng maraming mga negosyante na mamuhunan dito sa ating bansa and the environment that is required. So dapat mas nauunawaan nila yon. Kung lilikhayan ng maraming trabaho, maraming oportunidad, Ngunit giit ng parehong ekonomista, kailangang ipagtanggol ang public interest. kung talagang gusto nila maglingkod at successful na sila sa kanilang kapasidad, dapat may check and balances yan eh. Kung bang gamitin nila yan for their own interest as against yung interest na paglalaban nila yung for the general public, no? Yung public good. Sa halalang ito, ang desisyon ng taong bayan ay may tahas na epekto hindi lamang sa pamumuno, kundi maging sa direksyon ng konsumo, trabaho at economic development sa Pilipinas. Your Voice 2025, Sujan Kim, Billionaire News Channel.